Welcome back to my channel, guys. Long time no see. Ayun nga, sabi nga niya sa comment, no? Sabi niya, "Sir, long time no see, ah." Ayun, tagal nga na hindi na ako talaga nakakagawa ng video dahil same same pa rin yung problema, gano'n pa rin. Hindi ako makagawa talaga, guys, ng video dito sa area namin dahil nga unang-una is yung surrounding, masyadong maingay. Tapos, siyempre yung lugar ko maliit lang. Nakakagawa lang ako ng video kapag umaalis sila misis or nasa taas sila, nasa labas, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari din sa akin. Dapat kasi talaga last week o last 2 weeks pa nakapagsimula na ulit ako makapag-video, eh nagkaroon nga ng problema, nasangkot ako sa isang vehicle accident at ito yung nangyari sa akin. So ayan, yun yung nangyari sa akin. Sugat, sugat dito, sugat diyan, pasa dito, pasa dun, ang sakit. Kaya nahinto na ano na, hindi ko muna pinagpaliban ko muna yung paggawa ng video. So, pero ngayon okey naman na, maayos na ulit. Ito, sisikapin natin ulit makagawa ng video kahit anong mangyari, gagawa at gagawa na, sabi ko nga, kahit anong mangyari, eh, gagawa at gagawa na ako ng video, sabi ko sa last video ko. Ang gulo. So ayun nga, sisikapin na natin makagawa ng video. So for today's video, guys, part 2 to nung ano ba, yung easy trading course natin. Lalagyan na natin ng part 2. So dito, guys, hindi ito about sa technical analysis, about to sa trading plan. Okay, ayun na nga, trading plan. Ha, coach, trading plan ka agad? Eh, ang konti pa nga lang ng mga technical analysis namin eh. Ang konti pa lang natututunan namin sa technical analysis. Yun, relax, guys. May sagot naman ako dyan kung bakit trading plan kagad. Sa totoo lang, guys, hindi mo naman kailangan paramihin yung technical analysis mo. Um, Kahit isa lang, pwede ka na maging profitable trader. Ha? Eh bakit yung mga nasa YT na mentor? Ang dami nilang tinuturong mga technical analysis. So, syempre, mentor sila eh. 'Di ba? Kaya talagang marami silang ituturo. Kasi pero hindi naman nila sinasabing na lahat dapat mong matutunan. Hindi lahat ng tinuturo nila about technical analysis eh talagang dapat kuhanin mo lahat. Hindi naman. Kumbaga, parang nagbibigay lang sila ng technical analysis na iba't ibang klase para makapamili ka o para makapili ka ng gusto mong aralin sa technical analysis na ano na magiging fit sa'yo, yung magiging okay sa'yo, yung madali para sa'yo. 'Di ba? Kasi marami yan, eh, may SMC, may Wyckoff, may price action, et cetera, et cetera. So sa mga yan, pipili ka lang diyan ng yung magiging madali para sa'yo, yung magiging madali mong matututunan, yung madali mong magi-gets, 'no? Siyempre kapag nakakuha ka na nun, so magfo-focus ka na dun. So ayun na, may strategy ka na. So ano na lang ang kulang? So, 'di ba, ano na lang yung kulang? Yung andiyan na yung papasok yung sinasabi ko ngayon, ito ngang trading plan. So, guys, kapag dito, kapag masyadong marami yung inaaral natin, hindi hindi maganda, eh. Puwedeng maging dahilan pa yan ng ano, eh, ng pagiging ano mo, eh, um, ano ba tawag nila, ang tawag dito, paralysis. O yun yung ano, yung analysis paralysis. 'Di ba? Kasi sa sobrang dami mong inaaral, eh, hindi ka na makapag-entry dahil ang dami ng gumugulo sa isip mo, 'di ba? Init. Naka-jacket pa kasi ako, eh. So ayun, guys, for me yun yung ano, yun yung pinakamaganda na dapat ninyong gawin. Pumili ka lang ng isa, yung pipit sa'yo, yung madali mong matututunan, yung madali mong mage-gets, yung madali para sa'yo, 'di ba? Tapos mag-stay ka na dun, 'di ba? So sa unang-una na dapat sa trading plan mo, dapat unang-una mong ilalagay diyan, eh, ano ba yung strategy na gagawin mo? Merong scalper, swing trader at saka intraday. So pipili ka lang diyan, guys, 'no? Pipili ka lang diyan ng magiging fit o magiging time management mo o yung magiging yung aayon sa oras na gusto mo, 'di ba? Kasi hindi naman tayo pare-parehas. Yung iba, nagtatrabaho, yung iba nag-resign at gustong maging full trader, o yung iba walang trabaho at gustong maging full-time trader. So hindi tayo pagkakaparehas.
So kung gusto mo maging full-time trader, eh pwede yan. Pwede sa'yo lahat yan. Yung maging swing trader ka, maging scalper ka, maging intraday ka. So pwede sa'yo lahat yan. At kapag may trabaho ka naman, I suggest na mas maganda kung maglo-long trade ka. Yung tulad ng mga swing trader, yan, intraday, yan. Siguro yun yung mas magandang kuhanin mo. So yun yan, alamin mo muna kung ano yung pipit sa'yo sa strategy mo na yan. Okay? Next is yung puhunan. Okay? Dito sa puhunan, guys, dapat hindi ipinangutang. Hindi dapat, ang tawag dito, hindi dapat pambayad ng bills. Kasi kung ganyan yung gagawin mo, kunyari nangutang ka para gawin mong puhunan, eh magkakaroon yan ng matinding effect. So, ano yung matinding effect? Diyan yung matinding emotion. 'Di ba? Kasi, kunyari, naloloses ka. Siyempre, tataas yung emotion mo dyan dahil iniisip mo na ipinangutang ko lang itong puhunan ko to. So, sa tingin ko, guys, hindi ko na dapat ipaliwanag. Tingin ko alam na alam nyo na, alam nyo na yan. No? So, dapat, ang gagawin mo, ang pag magpupunan ka, yung ano mo, yung naipon mo, o yung inipon mo para dito, sa negosyo to. Or yung sobrang pera mo, para ilagay dito sa negosyo to. So, yun yung pinakamagandang puhunan. Hindi pinangutang, hindi pambayad ng bills. Okay? So, dapat isa rin sa nakalist dyan sa trading plan mo is yung risk management at saka money management. So, dapat nandyan din yan sa trading plan mo. Kung gusto mong malaman yung pinakamalalim na paliwanag dyan, eh, pumunta ka sa video na to. Yan. Dapat alam mo kung magkano yung kaya mong ipatalo doon sa equity na inilagay mo o doon sa puhunan na nilagay mo. 2% ba, 3% ba, 10% ba? So dapat alam mo, dapat may target ka. May target na percentage ka na kaya mo lang ipatalo per trade, di ba? Tapos kung magkano lang din yung dapat mong ipanalo. Dapat may ano kanyan, may dapat nakalis yan. Kung magkano yung daily profit mo, yung target daily profit mo, at kung magkano yung kaya mo lang ipatalo sa daily trade mo. Okay? O kaya kung weekly trade ka o ano, yun basta nakaset yung kaya mo lang ipatalo. Okay? So magagawa mo yan, guys. O yung magagawa mo yan ng clear o ng maayos kung marunong kang mag-compute ng lot size at magsukat ng pips. Kasi hindi mo yan magagawa, guys, kung hindi mo alam kung paano magsukat ng pips, hindi mo alam kung paano mag-compute ng lot size eh. Okay, sige. Bigyan kita ng sample, guys. Sumahod ako, kinuha ko yung 500 doon sa sahod ko at gagamitin ko pamasahe. Pang for good for 1 week. Pero ang problema, hindi ko alam kung magkano yung pamasahe doon sa jeep, 'di ba? Doon sa pagko-commute ko. Hindi ko alam kung magkano yung pamasahe. Ngayon, ang nangyari, umaabot pala ng 200 per day per biyahe ko sa isang araw. Back and forth na 200. So, tingin mo aabot yung 500? Siyempre hindi. So, ganito rin dito, guys. Kung bakit kailangan alamin mo tama. Alamin mo muna kung magkano yung pamasahe bago mo kuhanin yung dapat mong ikaltas doon sa sahod mo para gamitin pamasahe. Okay, ganun din diyan sa sa money management or risk management. Dapat alam mo kung paano magsukat ng pips at kung paano compute ng lot size para magawa mo ng maayos yung money management at risk management. Okay? Okay, next tayo. Dito tayo sa paano mo palalakihin yung equity. So dapat naka-set din 'yan. Dapat nasa trading plan mo rin dapat. So sa tulad ko, dito ako kumukuha ng pangkain namin araw-araw. Tapos, siyempre, dapat mapalaki ko rin. Siyempre, kung nangangarap ako ng magandang buhay, eh, hindi naman pwede kung kada buwan or kada taon, same pa rin yung equity o yung puhunan ko. Dapat lumalaki na yan. Kasi guys, kapag lumalaki yung puhunan, lumalaki din yung kita.
Tama. Kasi kung lumalaki yung puhunan, lumaganda yung lot size, lumalaki din yung lot size. Yung paglaki ng lot size, guys, dapat naka-money management pa rin yan or naka-risk management yan. Hindi dahil lumaki lang yung equity mo, lalakihan mo na yung lot size mo nung uma-against ka na dun sa money management mo. Dapat naka-settle pa rin yan, naka-money management pa rin yan. No? So, ang ginagawa ko, pag nanalo ako ng $50, nag-iiwan ako ng $25. Yung $25 para sa pangkain namin at din yung $50 para maipon dun sa account ko, dun sa equity ko para lumaki, ng lumaki, ng lumaki. And then dahan-dahan hindi mo na namamalayan malaki na pala talaga yung equity mo. So kung depende sa ano mo sa strategy mo ng pagpapalaki ng puhunan, 'di ba? Kasi guys, kung hindi nyo gagawin tong apat na to sa trading plan nyo, baka matulad ka sa video na to. Mais je n'ose pas, lui qui me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, il m'a fait tourner dans le Oh, touch me, darling, touch me, darling. Aira Sound System. Tell me what you say. Word for better talks, staring at the sun. I wish I could escape. I don't wanna fake. Wish I could erase. Make your heart believe when I'm a better. So, thank you guys. Nga pala, salamat nga pala sa XM sa damit. At kung wala ka pa palang broker guys, baka pwede mo naman gamitin yung link ko para gumawa ka ng um, XM account. So, guys, thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat sa lahat ng suporta. Salamat sa lahat naghihintay. Ito na. Pati yung weekly analysis natin sa market kay gold. So, maglalabas na rin ako niyan. Tapos, syempre, yung mga ibang part ng mga technical analysis o ibang um, basta yun na yun. Basta yun na yun. Ayun, basta yun na. Basta yun, iba't ibang technical analysis, ituturo ko rin yan, yung mga na-experience ko, based on my experience to guys ha. Hindi ako isang mentor, hindi rin ako isang coach, isa lang akong traders. No, sineshare ko lang yung mga natututunan ko or yung mga na-experience ko sa pagtitrade sa market o dito sa Forex. So, ulitin ko guys, maraming salamat. Thank you. Kita kits!